Isang mapagpalang araw po ng Sabado, March 7, 2026. Kabayan, meron po tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. Pero bago natin simulan, please don't forget po muna to like and subscribe, and then pahita rin po na notification bell. Maraming salamat po. Meron po tayong panibagong banta ng low pressure area sa ngayon na nasa medium chance, no, or nasa katamtaman na ang tsansa na ma-develop po bilang isang tropical depression or mahinang bagyo. Kung makikita nyo po sa inilabas ng Pag-asa sa kanilang tropical cyclone threat potential, sa pagitan ng March 6 hanggang sa March 12 ay inaasahan na lalapit ito sa ating Philippine Area of Responsibility. Bagamat hindi pa naman ito nakikitaan na magiging bagyo agad-agad, no? Pero ito ay banta na para sa magiging pangatlong bagyo ngayon 2026 at banta ng unang bagyo ngayong Marso na tatawagin pong Bagyong Kaloy. Kung makikita nyo sa ating pinakamapa, no? Parang yung magiging direction po nito ay manggagaling po o papunta po dito sa may bandang silangan po ng Visayas at malapit din sa may silangan po ng Mindanao. So aalamin natin kung ito ay magiging banta ng malakas na bagyo kahit mainit ang panahon at kung ito ay malulusaw din ba. So bago yan, tignan muna natin yung ating pinaka-forecast weather condition ngayong araw po ng Sabado. Actually, makakaranas pa rin tayo ng mainit na panahon. Pero bandang hapon, may mga tsansa po ng mga pag-uulan dulot po ng mga localized thunderstorms. So alamin natin yung mga lugar. So sa ating forecast weather condition, dito natin sisimulan. Sa area po ng Batanes at Babuyan Island, apektado pa rin ng northeast monsoon or hanging amihan ang Batanes at Babuyan Islands. Pero hindi na masyadong malakas or mahina na yung epekto niyan. Dahil nga po unti-unti nang nawawala ang northeast monsoon or amihan at to be exact, bago matapos ang month ng March or Marso, mawawala na po ang amihan. So may mga impact pa rin ng light rains sa mga lugar na apektado ng northeast monsoon pero mahina na po yon. Sa Ilocos Norte naman po, sa may Apayao, kasama ang mainland Cagayan, weather condition po sa mga lugar na yan, partly cloudy to cloudy skies with isolated light rains ang aasahan dahil pa rin sa amihan o northeast monsoon. Yung amihan sa ngayon po mga kaibigan ko, mga kababayan, tinatalo na yan ng mainit o maalinsangan na hangin ng easterlies. Kaya nga kahit amihan, nako sobrang init po, no? Nako po lalo na yung mga nasa syudad, no? Pero yung mga medyo mabubundok yung lugar, maraming puno, magpasalamat po tayo dahil malamig sa ating kahit paano ng kaunti dahil sa mga puno. Kaya nga dapat yung mga puno pinapangalagaan natin at pinaparami natin, hindi po pinuputol. Umaasa kasi yung iba sa aircon sa malamig po na panahon. So eto po, sa parte naman ng Metro Manila, the rest ng ating bansa, sa mga lugar na hindi ko nabanggit sa Luzon, Visayas at Mindanao, ay apektado po ng easterlies at mga localized thunderstorms. Kung makikita nyo sa ating pinaka-radar, ang easterlies yung pangunahing weather system na umiihip or umiikot po simula Luzon, Visayas at Mindanao, paikot ho yan. Kaya naman may na-develop po na low pressure area dahil sa moisture, no? O sa singaw ng lupa na nanggagaling po sa ating bansa at yung init na nanggagaling sa tubig, no, dito po sa karagatang Pasipiko. Yung LPA naman na ating sinasabi, ito sa ngayon possible na sumabay sa ikot ng hangin ng easterlies, kaya kailangan maging alerto po tayo. Ang easterlies naman po, ang epekto nito sobrang mainit po at malinsangan na panahon, pero sa bandang hapon may mga tsansa po ng mga pag-uulan dahil sa thunderstorms or mga localized thunderstorms. Dahil yon sa pagsingaw ng lupa, yung pag-evaporate ng singaw ng lupa sa taas, yan po ay nabubuo, no? Nagkakaroon ng maulap na kalangitan tulad kahapon. Yung iba nagtataka bakit to ang lakas ng pag-uulan sa lugar nila. Yung ibang mga lugar naman, lalo na sa parteng Metro Manila, binaha, no? Nakaranas. Hindi mo masyadong malakas, pero yung pagbabaha is dulot po yon ng biglang ulan tapos maraming basura. Yung mga drainage natin na tatapalan ng mga basura, mga plastic, dahil akala ng mga kababayan natin, dahil mainit ang panahon, hindi na magkakaroon ng mga pag-ulan. Take note at lagi ko po ipapaalala sa inyo, kahit tag-init, meron pa rin bagyo na nabubuo at minomonitor tayo.
Kaya kailangan mag-ingat po tayo. Uulitin ko, ang LPA na nakita ay nasa medium chance na category na maging tropical depression or mahina bagyo pero hindi banta sa pagiging typhoon o super typhoon category. Yan po muna ang ating pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat at God bless po sa inyong lahat. Mag-ingat po tayong lahat.